Good day everyone. Hope you're doing good today. So magandang gabi sa inyong lahat. As you can see, time check tayo. Alas 2 na, 2:12 a.m. na po, hinang ina. Anong oras ko na natapos lahat ng mga task na dapat kong gawin? Ay nang yan. Sobrang pagod na ako. So yun, nagpapatulog na lang ako. And kanina kasi video record ako ng sarili ko sa bago kong gawa na kanta. And usually pag ganito na yung mood ko, pampatulog ko na lang talaga siya. Kaya mukha lang ako lasing, mukha lang, kahit di naman ako nag-amats ng kahit na ano. Wala akong ibang tinama. Sobrang tindi na ng disiplina ko ngayon pagdating sa alak tsaka sa smoke na yan. Pag cheat day na lang talaga. Doon ko na lang siya inaano. So yun nga, bago na mag-proceed, may bago lang talaga, may bigla lang talaga ako naisip na pumasok sa isip ko na very interesting. So bago matulog, ayoko nang isipin to, kaya gusto ko sa inyo ko na lang to iba to. Baka at least makatulong din ako. So yun nga, gusto ko lang sabihin sa inyo, this is about paghahanap ng kaibigan. Yan, paghahanap ng kaibigan. Kasi, for me, parang ang dami na ngayong nakabataan na parang hirap magkaroon ng kaibigan, hirap sa pakikipag-socializing. Siguro dahil taong bahay lang sila. Number one factor, siguro yung tingin ko. Again, hindi na nila nahasa yung communication skills nila. Mas magaling sila makipag-usap sa chat, sa type, diba? Rather than personal. Kaya tingin ko, yun yung number one factor na bakit parang hirap sila magkaroon ng kaibigan, you know what I mean. So, I would say na number one, bibigyan ko kayo ng tips. I would say rules, sabihin na natin rules when it comes to character development. Number one rules, ang unang gagawin mo, wag kang maghahanap ng kaibigan. Yan yung number one na gagawin mo. Pangalawa, kaibiganin mo yung sarili mo. 24 hours yan yung kasama mong gumising, matulog, mag-toothbrush, maglinis ng kuko, maligo, kumain, matulog, at hanggang sa huling hininga mo, hanggang sa ataol mo, yan yung pinakakasama mo sa kaduluduluhan. Yan yung pinakakasama mo sa kaduluduluhan. Kaya yan yung pinaka number one na kaibiganin mo, mahalin mo. Alam mo, kahit walang nakapaligid sa akin, ang dami kong trip. Actually, kulang yung 24 hours sa sabihin ko sa'yo. Sobrang kulang ng 24 hours sa akin. It's either na magme-make money ako, or magsusulat ako, magbabasa ako, mag-workout ako, mag-gigitara ako, makakanta ako, mag-aaral ako, mag-video ako, mag-content ako, mag-edit ako. So sobrang dami. Business pa, dami. Actually, mas gusto ko kasama mag-isa yung sarili ko lang. Wala akong masyadong kasama araw-araw Ito lang yung pinakagusto ko. Kasi doon ko mas na-excel at parang nagiging meditation na rin kasi siya. Kaya parang mas nakakapag-excel ka kapag ikaw yung mag-isa. And tulad yan, mas marami pumapasok na ideas kasi tahimik ikaw lang mag-isa. Kaya I would say na pinaka number one siguro na dapat mong matutunan is wag ka maghanap ng kaibigan, and kaibiganin mo yung sarili mo. Kasi dyan mas nagkakaroon ng value yung sarili mo kapag parang okay ako mag-isa parang bonus na lang kung meron ka mga kasama. Kasi before, sabihin ko sa'yo, actually eventually mangyayari sa'yo yan pag
na master mo na at masaya ka na kapag ikaw lang ang mag-isa. Masaya ka mag-trip, kumain sa restaurant, mag-movies. Eventually, friends will come afterwards eh. Actually, real friends kasi mafi-filter mo na yung mga hindi mo gusto kasi depends na lang yun sa frequency mo eh. At yung mga same frequency mo will also detect na parang uy same vibes kami nito parang yun doon kayo magkakatagpo-tagpo, magkakaroon kayo ng sariling community circle of friends. So parang magiging kinakapatid mo pa yun kahit hindi mo kadugo kasi same kayo ng vibes, same kayo ng mindset, frequency. So, doon kayo mas magkakaroon ng matinding foundation ng kaibigan, friendship, circle of friends, grupo. Kasi before, sabihin ko sa'yo, kahit sa sobrang dami kong kaibigan before, unconsciously, nakabuo ko ng grupo before, alam mo yan, ng mga kaibigan ko. Most likely na nakakilala sa akin dito sa Facebook, alam mo yan, Sanchez days ko pa yan. Unconsciously, nakabuo ko ng grupo na, correct me if I'm wrong, lumagpas ba siya ng 20s or 30s? Kasi pag uuwi ako sa bahay ko, nangina may kumakamay sa akin, hindi ko naman kilala, bagong itsura, bagong mukha. At tangina sa sobrang dami. Parang ang gulo. Sabi ko, parang hindi na maganda to. Kasi tangina, ang pangit ng surroundings ko nun. Well, at some point, aminin ko, naging masaya. Pero, I would say na temporary lang siya. Kasi, sobrang nonsense lahat ng ginagawa. Sobrang bullshit lahat ng ginagawa namin. Puro lang kami inom, bisyo, away dito, away doon, taryahan, naging bahay kantunan. Nakaka-drain talaga kung ikaw yun nasa sitwasyon na ganun. And swerte ko lang din siguro kung paano nakawala sa ganun. I decide siguro na i-release ko na yun kasi nanawa na ako eh. Dumating pa ako sa point na parang ayoko na magpapasok ng tao dun sa bahay. Gusto ko na lang mag-isa. Laging maalat, laging ang daming post, bote. Sabi ko, dumating sa point na parang ayoko na magpapasok. And siguro yung nag-save talaga sa akin doon is nung pandemic yun. Kasi doon ko na talaga na pausan yung sarili ko at nakapag-decide na rin na umuwi na muna nun, isuko na yung bahay dun para mas makapag-focus na ako sa sarili ko. At the same time, nagkasakit din kasi ako nun sa sobrang dami kong bisyo. Nakakala ko nun may kita ko na si Lord. Kasi umiyak ako nun sa hermat ko. Umiyak din ako sa kuya ko kasi siya. Nagka-conflict ako sa brother ko nun before. Siya talaga yung pinaka-iniyak ako nun. Sabi ko pa nun sa mama ko, sorry mo kay kuya. Umiyak ako nun before kasi kala ko mawawala na ako nun. Pero yun nga, what I realized lang doon na self-rehabilitation na pala yung tawag doon. So, yun ako na unti-unti nahanap yung sarili ko. Nag-start na ako magbasa, mag-aaral, meditate, everything na hindi ko ginagawa before. Nakala ko pang abnoy, pero ang laki pala ng tulong when it comes to your character development. So, I would say na yun yung number one na dapat mong gawin. Kaibiganin mo yung sarili mo and eventually friends will come afterwards at mafi-filter pa yun. Hindi sabihin ko sa'yo, hindi ka magiging masaya kapag pilit mong hinahanap yung kaibigan. Hindi ka magiging masaya kasi may emptiness pa rin yan sa kaloob-looban mo. Ako nga nun eh, kahit na hindi naman ako nagpilit na maghanap na kaibigan kasi sila yung usang lumalapit, pero yung frequency ko naman kasi nun before sobrang basura, kaya parang nakaka-feel pa rin talaga ako ng emptiness kasi hindi ko rin naman talaga gusto yun. Siguro I just want to experience lang din. Yun lang, sana may natutunan kayo. Kung magulo, bahala kayo, post ko lang ito. Yun, gusto ko na matulog. Antok na talaga ako. Good night everyone and have a fucking good day. Peace out.